Okay guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng square root ng numbers. Okay, una, kailangan nating tignan muna ito. Okay? Yung 1 squared is 1, di ba? Yung 2 squared is 4. Yung 3 squared naman is 9. 4 squared is 16, etc. Ngayon, tignan nyo yung number 1. 1,369, di ba? Kunin nyo yung first 2 digits, di ba 13? Tapos, kukunin natin yung pinakamalapit na perfect square below 13. Mas mababa sa 13 na perfect square, di ba it is 3? Kasi ang 3 squared is 9. So, 3 ang kukunin nating unang value. Okay. Sa last number naman, di ba yung last number natin is 9? So, titignan natin ulit dito. Ano ba yung mga numbers na nagre-result sa 9? Ito, tapos ito, di ba? 3 at saka 7. So, meron tayong dalawang values. Pwedeng maging square root natin is 33 at saka 37. Paano natin malalaman kung asan dyan yung sagot? Eto lang. Kunin yung first number, di ba 3? Tapos, kukunin yung susunod sa 3, which is 4. So, 3 multiplied by 4, it would become 12. Okay. Yung 12 is mas mababa sa 13, di ba? Mas mataas yung 13 kesa sa 12. Kaya, ang magiging sagot natin dito is eto. Okay? If mas mababa yung nakuha nyong sagot, kesa dito sa first 2 digits na answer, ay first 2 digits sa given, ang magiging sagot natin is yung mas malaki palagi. Okay? Pero, if mas malaki naman yung sagot dito, if mas malaki to kesa dito, ang magiging sagot natin is eto. Okay, try natin ulit. Sa 33 naman, ang pinakamalapit na perfect square sa 33 is 25, di ba? Which is, square root nyon is 5. Eto, pinakamalapit sa 33 na perfect square is 5. Take note below palagi. So, 5 yung first number natin. So, tapos yung last number natin is 4. Ano ba yung mga possible answers? Eto, 2 squared at saka 8 squared. So, meaning nun, pwedeng maging sagot natin is 52 at saka 58. Okay? Same process lang din guys. Kunin nyo to, tapos kunin nyo yung next number dito. 5 to, diba? Yung next number is 6. So, 5 multiplied by 6, it would become 30. Yung number na to is mas mataas dito. If mas mataas to kaysa dito, gaya nito, mas mataas to, diba? Kaysa dito, ang magiging sagot natin palagi is yung mas malaking number. Okay, if greater, if ito is mas mataas kaysa sa nakuha nating number dito, ang magiging sagot natin palagi is yung mas malaking number. Okay, ulit, isa pa. Isa pang tutorial sa number, ito. Diba 5329? Ang pinakamalapit na perfect square below 53 is, syempre, 49. So, ang magiging first number natin would be 7. Bakit 7? Yan o. Diba 49 is equivalent sa 7 squared. Kaya 7 yung first number natin. Dito rin, 7 din yung first number natin dito. Tapos, makikita nyo guys, 9 dito, diba? Yung 9, paano ba na-obtain yung 9? Dito ulit tayo mag-base. Pwedeng magamit yung 3 at saka pwedeng magamit yung 7. Kasi 3 times 3 is 9, 7 times 7 is 49. Yung last digits nila is 9. Kaya dito pwedeng maging 3 at saka pwedeng maging 7. Okay, same process guys. Kunin mo yung next number which is 8, di ba? So 7, imumultiply mo sa next digit na 8, ang magiging sagot is 56. Ngayon, yung 56 is mas mataas kesa sa 53. Meaning lang nun, ang magiging sagot natin dito is yung mas mababang number. Take note, pag mas mataas yung number dito kaysa sa nakuha nating number dito, ang magiging sagot is mas malaki. If naman, mas malaki yung number na nakuha natin dito kaysa sa first 2 digits dito, ang magiging sagot natin is yung mas maliit. Okay, ganun lang naman. Eto guys, last number na try nyo dito. 8221 guys. Sa 82, sabi ko nga, ang pinakamalapit na perfect square dyan is 81, di ba? 81 ang pinakamalapit. So, 9 yung first digit natin. 9 at saka 9. Tapos, yung 1 dito is, syempre, kukunin natin ulit. Saan paano ba makuha yung 1? Diba 1 squared at saka 9 squared lang. So, pwedeng maging 91 or 99 yung magiging sagot natin dito. Same process guys. 9, imumultiply mo ulit sa next digit which is 10.
So, 9 multiplied by 10, it would become 90. Yung 90, syempre, mas mataas siya kaysa sa 82. Kaya, ang magiging sagot natin dito is 91. Okay, next. Last na to. Last na pala talaga to. Okay, last na to ha. Eto na. Dito naman, pag 5 digits, kunin mo yung first 3 digits. Okay? Ang pinakamalapit na perfect square sa 108, di ba, is 100. 100 yung pinakamalapit na perfect square dito. So, ano bang square root ng 100? Di ba 10? So, 10 at saka 10. Tapos, sa last digit natin, titignan natin kung paano nakuha yung 6. Paano ba nakukuha yung 6, guys? Di ba? Nakukuha yung 6 gamit yung 4 at saka 6. Kasi 4 times 4 is 16 and 6 times 6 is 36. Ayan na yung shortcut natin. So, eto, 10, 4, at saka 10, 6. Same process lang din, guys. Ano bang susunod number sa 10? Di ba 11, guys? Ayan na. 11 multiplied by 10, it would become 110, di ba? Mas mataas yung 110 kaysa sa 108. Kaya, ang magiging square root natin is ito. Yun lang, guys. I-try nyo gawin yung pinakahuling number tapos i-comment nyo yung sagot. Sana natutunan nyo, guys, kung paano kumuha ng perfect squares na sobrang dali.